Magandang araw po sa inyong lahat at ito na naman po ako na parang kabuti na bigla na lang sumusulpot sa inyong paningin. So as you all know, wala po si Boss Mike ngayon. So yung ibang mga oras niya ay sasaluhin natin para po i-save natin itong channel niya sa algorithm, no? Para makita ni YouTube na active pa rin ang kanyang channel. Despite na he is on vacation right now and very busy po siya kasi nagde-distress siya. Alam naman po natin yan, no? Na talagang mahilig mag-tour ang ating boss. So pag-uusapan natin ngayon, obviously, kilala nyo naman, no? Si Attorney Rowena Guanzon. Ang hirap mag-isip ng topic kasi. So, siya na lang yung pagtitripan ko for this content. Kasi, seriously, on a serious note, kasi si Boss Mike, talagang sinisave ko sa kanya yung mga special topics, no? Next! Sinisave ko talaga for him yung mga special topics at alam naman po natin na pagka trending issues, si Boss Mike na talaga ang babanat yan. So anyway, no, as you all know, kung nakapanood na kayo ng mga iba kong contents, ganyan, I always say that I am an advocate of women empowerment. I support women. I built groups. We support women there, no? Bawal ang mga insecure doon. Bawal ang mga nanghihila na mga kapwa babae doon, no? At I always say this, no? Bakit kaya ang daming mga babaeng nanghihila pababa? Particularly, ito katulad na nga ni Attorney Rowena Guanzon, no, wala nang ibang lumalabas sa bunganga nitong babaeng 'to kundi pang-o-okray. Mostly sa mga kapwa niya babae. Babae nga ba si Attorney Guanzon? Yan ang tanong, 'di ba? Kahit si Montulfo hindi niya sinagot, 'di ba? But syempre, alam naman natin na in reality, biologically, she is a woman. Ito na nga natatawa ko eh. Kasi may mga bashers po talaga. Especially kapag babae ka, usually talaga, lalo na dito sa channel ni Boss Mike, no? Hindi ko naman nilalahat, but alam naman natin na merong mga quite few. Natutuwa ako sa mga actually mga comments na mga sa mga feedbacks, no? Mga comments pag nagko-content ako, natutuwa talaga ako. Pag nadadaanan ko yung mga contents ko, nagbabasa ako ng comments once in a while. Natutuwa naman ako sa very welcoming and very warm na mga messages sa mga ibang nagko-comment dun sa mga contents ko. However, meron talagang mga iba diyan na talagang hahanapan ka ng ikapipintas sa'yo na hindi na nakakatawa kasi talagang hirap na hirap sila na kumuha na maipipintas sa'kin, gano'n. Kaya nga minsan alam niyo ba, sabi ko kay Boss Mike, "Boss Mike, mamaya na ako magko-content pagka lamog na yung itsura ko, 'pag haggard na, ganyan." Kasi yung mga ibang mga followers, parang nagsiselos sila. Ang hirap naman nun, 'di ba? Kasi likas naman akong maganda. Paano ko naman papapangitin yung sarili ko, 'di ba? Eh, Diyos ko, kahit nanlilimahin na ako, ito itsura kong 'to, 2 araw na ako hindi naliligo nito. 'Di ba, ang hirap kasi talagang papangitin ang sarili. So, alam niyo yun, sorry na po talaga sa mga natatamaan and may I just clarify this, hindi ko po jowa si Boss Mike at hindi niya ako babae. Okay? Si Boss Mike po ay kumpare ko, ninong siya ng 2 anak ko, at si Ma'am Jen ay kumare ko siya, ninang siya ng isa kong anak. So, we are friends, we're all friends. Si Boss Mike ang tagal na naming kaibigan yan. Actually, ang admin niya is my husband, no. Kinuha niya ako kasi magaling ako eh, kaya kinuha ko ni Boss Mike. Anong magagawa natin, 'di ba? So, well, kidding aside, no, yung mga babaeng ganito, yung mga puro panalait sa kapwa nila, yung ginagawa nila. Hindi ko alam kung paano pinalaki ng mga magulang nila 'to, sa totoo lang. Kasi ako sa totoo lang, yung mother ko, she is also into supporting women. She has lots of women friends. Sobrang dami niyang mga babaeng kaibigan at mga nakapalibot sa kanya na lagi niyang tinutulungan, sinusuportahan. Gano'n ang nanay ko. So, siguro do'n ko rin sa kanya na-adapt yung ganitong pag-uugali, yung hindi ako nai-insecure sa mga kapwa ko babae. Now, ito yung mga ganito, yung mga kagaya ni Rowena Guanzon, 'no? Kasi gusto ko talaga siyang ipulutan sa ano na 'to, sa content na 'to. Kita niyo 'to, this was her post a couple of days ago, 'di ba? So, ang
pinag-iinitan niya dito is si Attorney Claire Castro. 'Di ba, hindi ko alam kung ano ba yung purpose ni Attorney Rowena Guanzon, bakit niya ginagawa lahat na 'to? Is this because, gusto niya kumita on social media? Ang babaw naman, 'di ba? Ang babaw naman. Ang cheap naman kasi wala naman siyang YouTube channel, Facebook lang naman siya nagpo-post. Pero alam niyo po ba, sa Facebook napakababa po ng kitaan diyan. Napakahirap po kumita talaga sa Facebook at talagang weather lang talaga 'yan, 'no? Now kung 'yun ang after niya, ang babaw naman, 'di ba? Now kung ito ay she's just doing this for clout, to get famous and all, what for? Siya ba ay may planong kumandidato, kumuha ng simpatsya sa mga tao or whatever? Oh, and wait lang pala, talagang si Attorney Claire pa talaga yung dinudurog niya 'no? Diyos ko, nakakaloka. Pagtabihin niyo naman yung mga itsura niyo ni Attorney Claire, Attorney Guanzon. Eto kasi ang dami din talaga mga Pilipino mapanlait, eh. Mas tuwang-tuwa talaga sila sa mga panlalait. Talagang gustong-gusto nila 'yan, nanggigigil sila kapagka nagkakalaitan, kapag merong mga nilalait, yung mga tinatapak-tapakan na ganyan. Mas gustong-gusto nila yung mga dinudurog yung mga pagkatao ng mga kapwa nila Pilipino, 'di ba? Eh, gawain ni Rowena Guanzon. So yung mga pulpol, yung mga kamote, nagiging fan ni Rowena Guanzon kasi 'di ba, birds of the same feather, 'di ba? So alam na natin yung karakas ni Rowena Guanzon. So could this be for the sake of gaining popularity? For the sake of makilala siya, makakuha siya ng mga fans niya and followers niya and so on? 'Di ba? Para kasi may plano siya na tumakbo in the near future for a public office. Who knows, 'di ba? Kasi ganito talaga yung gawain ni Rowena Guanzon, eh, manlait, mandurog. Kamakailan lamang, sino yung mga dinurog niya? Si Ronald Llamas. Sino pa? Si Hirisa Hontiveros. Sino pa? Yung naka-encounter niya ng hindi raw naka-Rolex and all, di ba? Ako nga, pag may nalalait sa akin, for example, yun nga sinasabi ko sa inyo, di ba, sa comment section, may ilan, siguro mabibilang lang dito sa isang kamay ko, yung mga nagko-comment na ng hindi maganda sa akin. Kasi hinahanapan talaga nila ako ng butas ng hindi maganda. Natatawa na lang ako kasi gusto ko sabihin sa kanila na magkita tayo ng personal na walang suot na makeup and all. Gusto ko talaga mang-dare ng gano'n kasi hindi ako pala patol sa ganyan kasi sobrang ang baba na ng pagkatao ko pag pumatol pa ako sa mga mabababang tao kagaya nila, 'di ba? Anyway, kung sakali ba na tatakbo ang isang Attorney Guanzon in the near future for public office, would you vote for her? Meron nga ba siyang kayang i-bring sa table? Kaya ba niya na panindigan ang kanyang magiging posisyon kung sakasakali? So, comment down below and thank you so much for watching this vlog na walang kakwenta-kwenta. Gusto ko lang talagang sayangin ang mga oras ninyo. Thank you and babu. Bye!